Magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Wala pong tigil ang ulan. Baha na po sa maraming parte ng Pilipinas, especially po dito sa Luzon. Ito yata yung gusto ng mga congressman. Yung taon-taon mayroong baha. Dapat may baha. Para taon-taon may flood control project. So, taon-taon, ibig sabihin mayroong pundo. O, diba? Kaya taon-taon, everybody happy. Right? Ano kaya itadahilan ng presidente ngayon? Nakaraan, diba? Nabangga daw yung flood control ng barko. Ha? Kaya, baha pa rin. Binaha pa rin. Tapos, ikalawa naman, na-overwhelm daw ng baha yung flood control. Kaya, nagbaha pa rin. Ano kaya ang idadahilan ng presidente ngayon? Abangan natin yan, ano? Pero sa tingin ko, paano kaya kung nalutas na yung mga baha sa Pilipinas? Especially sa Maynila, sa Malabon, at yung palaging binabaha, nalutas. Paano kaya kung nalutas, nasolusyonan na? Nagawa na ng paraan yung baha at hindi na nagbabaha. Magiging masaya kaya ang mga congressman? Kasi wala na silang flood control project. 'Di ba? Pag wala nang baha, wala nang flood control project. Pag wala nang flood control project, wala nang pondo. O, 'di ba? Tatlong bagay po ang pag-uusapan natin. Number 1, si Yeda Romualdez, yung asawa ni Martin Romualdez, ipoproklama na ng COMELEC for 4th consecutive term. Only. Nag-iisa lang po yan. Si Yeda lang ang nakakagawa niyan. Siya lang po nakakagawa niyan. Wala nang iba. Number 2, yung binulgar po ni BP Sara, kung bakit diniin ni Garma si dating Pangulong Duterte. Yan po pag-uusapan natin. At pangatlo, yung nanay po ni Paulo Tantoco, inililigtas daw po si First Lady tungkol po sa pagkakakaladkad ng pangalan ni First Lady dito sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. So yan po ang ating mga pag-uusapan. Pero bago yan, paki-like po muna ang video ito. At syempre, huwag kalilimutang mag-subscribe. Kung gusto nyo mag-member dito sa channel na to, pindutin nyo lang po ang join. Alright. Ang unahin po natin si Yeda na lang siguro. Pinag-uusapan po ito ng ibang mga radio station. Kaya kanina, na-interview ni Ted Filon si Attorney Makalintal. Election lawyer yata yung si Makalintal. Pero mamaya na natin pag-usapan. Kung nandito yung balita, Tingog Rep Yeda Romualdez to be proclaimed as third nominee. So, tignan po natin muna yung kanyang political career. Ito po, according po sa kanyang Wikipedia. Nanalo siya noong 2016 as first district ng Leyte. Naging congresswoman siya 2016 to 2019. She also first nominee of Tingog party list and served as its representative in Congress beginning 2019. Okay, 2016 to 2019 congresswoman siya sa first district ng Leyte. Tapos nag-shift siya sa Tingog party list. Tumakbo siya ng 2019 at nanalo. So, 2019 to 2022. Pangalawang term po yan. Okay? At na-re-elect siya noong 2022 to 2025. So, pangatlong term. 2016, 2019, 2022, nanalo siya. Okay? First District of Leyte, yung una. Tapos dalawa, Tingog party list. Okay? 2025, tumakbo siya bilang 6 nominees. Okay? So,
mamaya, sasabihin ko sa inyo yung plano nila. Bakit naging 6 nominees samantalang 2019 first nominee siya? Ayan, no? 2022 first nominee rin. So, nakatatlo na. Nung 2025, bakit nag-6 nominee siya? Kasi may plano. At alam nila na pang-apat na to. According po sa ating constitution, ayan, sabi po ni AI sa Google, in the Philippines, members of the House of Representatives, ulitin ko members of the House of Representatives, congressman, congresswoman, serve for a term of 3 years and they can serve for no more than 3 consecutive years. 3 consecutive terms. Yung bang 2019, 2016, 2019, 2022 consecutive years term ba yan? Opo, walang gap dyan. Consecutive term po yan. This means they can serve a maximum of 9 consecutive years in the House. So, 9 consecutive years ba yon? 9 years ba na sunod-sunod yon? Walang putol? Opo. 9 years. So, sabi dito, no more than 3 consecutive years. This means they can serve a maximum. Yun na po yung maximum. Maximum of 9 consecutive years. Hanggang doon na lang po. Tapos magpapas ka ng isang eleksyon at hindi ka muna tatakbo bilang representative, bilang member ng House of Representatives. Ngayon, ang tanong, si Yeda Romualdez, siya ba ay naging member of the House of Representatives? Opo. O di, naka-third consecutive term ka na, naka 9 consecutive years ka na, kailangan mo nang magpahinga sa congressman bilang representative. Kaya lang, nag-nominee 6 pa siya this 4th time. At ang plano, kitang-kita natin. So, kaya nag-6 kunyari siya, kapag nanalo ang Tingog, nakakuha ng 3 seat, pagre-resignin niya, yung 3, 3, 4, 5 nominee, at siya yung papalit. So, yan yung plano. Pero wala pong nakakagawa niyan. Siya lang. Siya pa lang po ang nakakagawa niyan. So, kanina, nakikinig ako ng radyo, diyan kay Ted Filon, in-interview niya si Atty. Makalintal. Ang sabi naman ni Makalintal, wala pang naging desisyon ang Supreme Court kaugnay sa bagay na yan, kaugnay sa issue na yan. Sa loob-loob ko. Sa loob-loob ko. Paano magkakaroon ng desisyon ng Supreme Court sa issue na yan? Wala namang gumawa niyan. Walang gumawang politiko niyan, walang gumawang congressman niyan. Si Franz Castro, natapos yung term niya, 3 consecutive term. Hindi naman siya tumakbo bilang district representative. 'Di ba? Siya ay active chairs. Hindi naman siya pumunta ng district representative. 'Di ba? Para tumakbo uli as congresswoman. Tumakbo siya bilang senador nitong 2025. Siyempre, natalo. Wala namang panalo yun eh. Si Marcoleta, nakatatlong consecutive term na siya bilang party list o sagip party list. 9 consecutive years. Kaya, no choice siya na tumakbo ng pagkasenador. At siyempre, nanalo. O, di ba? Walang gumawa niyan. Wala. Romualdez lang. So, nakikita natin kung gaano sila kagahaman, swapang, katakaw. Kaya kung si Martin Romualdez ang magiging presidente, nako, hindi na bababa yan. Hindi na bababa. Naalala ko tuloy yung sinabi ni
BP Sara, yung kanyang interview dati, yung may part 1, part 2 pa. Naalala ko yun eh. Sa isip-isip niya, no? Ang gusto daw ng Bangag, Tamba, ang gusto ay nasa pwesto na kami, Malacanang na to. Sa amin na to forever. Naalala niyo yon? Sinabi ni BP Sara yun eh. Yun yung gusto nito ni Bangag at ni Tamba, na manatili sila at wala nang ibang makakuha ng pwesto na yan, kundi sa kanila na lang forever. Yan ang sabi ni BP Sara. Ang tindi. Kahit yung asawa niya, ay nako, ganon din. Ha? Ngayon, sabi ni Ted Filon, kailangan may mag-question ito. Ngayon, sino ang magki-question? Nakikinig lang ako eh. Wala din naman silang masabi kung sino. Sabi ulit ni Ted Filon, kung hahayaan natin to, kasi mukhang hahayaan ng pumilik eh. Alam nyo na, tuwa na naman si George, di ba? Magkano kaya into the tune of 100 million? 200 million? O 300 million? Yan yung sinabi ni George eh. Doon sa isang kandidato na kapag meron kang 300 million, pwede kang manalo. Diba? Yan ang sinabi niya eh. Pero sabi ni Ted Filon, pwede palang maging Congresswoman si Yeda Romualdez forever. Forever. Kung kunyari, nakatatlong consecutive years na siya, term na siya, bilang tingog party list, babalik lang siya sa 1st District ng Leyte. Congresswoman uli. Hindi po yun yung constitution eh. Ang linaw eh. Kapag ikaw ay members of the House of Representatives, no more than 3 consecutive terms. At a maximum of 9 years. Hanggang dun lang, tas titigil ka na, magpapalipas ka ng isang eleksyon. Walang gumawa niyan. Kundi si Yeda lang. Romualdez lang. Sila lang ang gumagawa niyan. O gumawa niyan, wala nang iba. Kaya, sabi ni Makalintal, walang desisyon ng Supreme Court dyan. Kasi nga, wala namang gumagawa niyan. Romualdez lang. At hindi po. Iba klase. So, pag-usapan na po natin, dito kaya muna sa nanay ni Paulo Tantoco. Okay? Ito po yung, report po ng News 5. Ayan po yung nanay ni Paulo. The First Lady was not involved in any way with our son Paulo Tantoco. Meron kasing post si Nena Tantoco, yun po yung nanay, no, ni Paulo. At mahaba ito, pero babasahin lang natin yung pinaka-importante ito. Banda po sa siguro mga after 5 line, mga 7 line, no? Ayan. The First Lady was not involved in any way with our son's death. So, nililigtas niya dito si First Lady. Pero itong account na ito, hindi natin alam kung verified. Kasi senior lang po ito. Senior lang. Father yung nag-share nito eh. Father. Ito sa News 5 pa rin. Nilinaw ni Nena Tantoco na walang anumang kaugnay si First Lady Lisa Marcos sa pagpanaw ng anak niyang negosyanteng si Paulo Tantoco. Base ito sa screenshot ng social media post ni Nena na ibinahagi ng PARI at Caritas Philippines Executive Director
na si Father Tito Paluwag. Okay? Senior lang po, no? May mga ano to, mga para-paraan. So hindi natin alam kung legit yung post na yon. At hindi pa na-interview itong si Aling Nena. Okay? Isa lang naman ang itatanong natin kay Aling Nena. Sinabi niya, the First Lady, ano nga uli yun para malinaw? The First Lady was not involved in any way with her son's death. Hindi raw involved si First Lady. Isa lang naman tatanong ko, Aling Nena, nasaan ba kayo nung namatay yung anak nyo? O nasaan sila? Nasaan siya? Nasa LA ba siya? Eh, hindi po nabalita na kasama ni Paulo ang kanyang ina sa LA. Ang nabalita lang, ang kasama ni Paulo yung asawa niya. Dahil yung asawa niya ay secretary ng social welfare ba yun? Yun lang ang nabalita. Hindi nabalita na kasama ang nanay ni Paulo. So, kung wala ka, Aling Nena, sa LA, anong basihan mo para sasabihin mo na si First Lady ay hindi involved? Hindi naman natin sinasabi na may kasangkot siya sa pagkamatay. Ang sinasabi lang ni Rigoberto Tiglao, isa si First Lady sa inimbestigahan ng mga pulis. No? Bakit? Kasi pwede nating isipin na si Paulo Tantoco, ang huling nakasama niya bago siya mamatay, maaaring si First Lady. Kaya inimbestigahan si First Lady. According po sa na-receive na report ni Rigoberto Tiglao doon po kay Percy. Okay? Kaya itong gimmick nila na ito na scripted, malabo itong pagkatiwalaan. So bakit pa sila gumagawa ng ganito? 'Di ba excuse me po. Sinabi na nga ni Claire Castro na fake news si Rigoberto Tiglao. Fake news. May drama pang konti. Eh bakit kailangan pa kulang ano? Hindi nyo mapaniwala yung taong bayan, ano? No. Kaya maghahanap pa kayo ng katulad nito, magdadagdag pa kayo. Kaya lang kapag ganyan yung diskarte nyo, yung script nyo, lalong nagiging obvious na nililigtas nyo lang ang First Lady. Diba? O, punta na po tayo kay BP Sara. Yung sinabi po ni BP Sara doon po sa yung latest nila rally sa The Hague. Sabi ko na itong si Garma nagbabasa siya ng kanyang affidavit doon sa Congress, Quadcom. Habang binabasa niya, umiiyak siya. Kasi sabi ni BP Sara, parang sangkot si Garma doon sa pagkamatay ng boss niya. Boss niya ba? Kung hindi ako nagkakamali, so correct me if I'm wrong lang. Parang sangkot si Garma. Ang ginawa doon sa Quadcom, o sige, hindi ka namin kakasuhan diyan sa kaso ng boss mo, hindi ka namin kakasuhan. Pero kailangan mong makipag-cooperate sa amin. Eto, idiin mo si dating Pangulong Duterte. Igagawa ka namin ng affidavit. Nung binabasa na yung affidavit, iyak ng iyak si Garma. Binlockmail. Binlockmail po si Garma. At nung iimbestigahan na ni Bato sa Senado, si Garma nawala na. Nawala na po. Ang balita nga, pumunta sa States. Nakapunta ng States sa US nang walang visa. Ang tindi. O, hanggang ngayon, wala nang balita kay Garma. Ewan ko kung pupunta siya ng The Hague, hindi siguro. Hindi siguro. O, wala na si Garma. So, ang tindi talaga ng nung
mga gawa-gawa nilang witness, tanim witness, antindi. Talagang ano, talagang systematic itong ginawa nila kay Tatay Digong. Pero, nagtagumpay ba sila after makulong ni Tatay Digong? Wala pa rin eh. Wala pa rin silang mapatunayan. Na-impeach nila si BP Sara, pero hindi pa rin totally impeach. Lumalaban pa rin. So, wala pa silang victory kung tutuusin. Wala pa. Kaya nila pinakulong, pinadala sa dahig si Tatay Digong kasi lumalakas yung kampanya ng PDP. At alam ko, nagse-survey sila ng sarili nila. Yung totoong survey, nakita siguro nila puro PDP yung nasa... Siyempre, kasama na yung ano, nareglo si George. Pero marami dapat nanalo na taga PDP. So yan, kaya sige, dalhin nyo na sa daig yan. Kahit lumabag pa sa batas, dalhin nyo na, isakay nyo sa eroplano. Kasi humihina yung kampanya natin. O di ba, wala silang napala sa Mindanao. Buong Mindanao, wala silang napala. Puro Duterte. Parang Duterte nga yata ang leader ng ano, ng Mindanao eh. 'Di ba? Parang Duterte, sila yung leader. Kinikilalang leader ng Mindanao. Solid talaga ang Duterte diyan. Kaya yung mga re-electionist na senador na sobrang nag-iisip ngayon kung babangga ba sila sa mga Duterte. Si Sherwin Gatchalian mukhang hindi siya re-electionist sa 2028, bumabangga siya, bahala siya, hindi na siya mananalo sa susunod. Kung tatakbo man siya bilang governor, mayor, dyan na lang kasi siya or congressman, ewan natin, pero marami pong nananalo dahil po kay George. Basta kompleto bayad, ipapanalo ka ni George. Kahit nga natalo ka, pauupuin ka pa rin. At hindi. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng mga pangyayari sa buong kasaysayan ng politika dito sa Pilipinas na naabutan ko simula kay Cory. Maraming first time ngayon dito sa bangag administrasyon na to. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye!